Bakit imposible na magkaroon tayo ng kaayusan sa ating mga buhay kung wala kay Kristo? Pag-usapan po natin yan sa devotion natin ngayon. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions Seminar Edition. Gusto ko po nang batiin ng happy birthday si Sheila Almeñana na nakakasama po natin sa ating mga gatherings tuwing gabi. Now, yung topic po natin ngayon ay Logos. Logos. Now, marami sa atin I assume na hindi pa naririnig yung salitang logos. Yung logos po kasi bihira nating marinig, pero yung salitang logi, for example, archaeology, geology, biology, madalas po nating naririnig. Yung logi po na yun po yung pag-uusapan natin ngayon. So, yun po ay hango sa salitang logos. Logos is the Greek word for word, used powerfully in John chapter 1 verse 1 to refer to Jesus Christ. In the beginning was the Logos, was the Word. To Jewish ears, it recalled God's creative and commanding speech in the Old Testament. To Greek minds, it pointed to the reason and order that governed the universe. But John makes it clear, this Logos is a person, Jesus, who was with God and is God. He is the divine reason behind creation, the ultimate revelation of God to humanity. So, si Apostol Juan po, isinishare niya yung ebanghelyo. So, sumulat siya. Ang tawag doon sa aklat na sinulat niya ay Gospel of John. So, meron po tayong Matthew, Mark, Luke, and John. So, lahat po sila ay mga evangelist. Ipinapahayag po nila yung mga bagay patungkol sa Panginoong Jesucristo, yung gospel. Now, ang issue po rito, paano mo i-communicate yung gospel? Si Jesus Christ, paano mo i-share si Jesus Christ sa kapanahunan nila? Syempre, bago pa lang nagkatawan-taong Panginoong Jesucristo, tapos i-introduce mo sa mga tao na walang idea sino ba si Jesus. So, yun po yung nangyayari dito sa aklat ni John. So, sabi po dito sa John chapter 1 verse 1 to 3. Sabi niya, in the beginning was the Word. Ganito niya po inintroduce si Jesus Christ. In the beginning was the Word, the Logos, and the Word was with God, and the Word was God. He was in the beginning with God. All things were made through Him, and without Him was not anything made that was made. Later, anak, later. Me? Yes, later. Bilis, you wait for me, ha? Okay. So, Tagalog po, sa simula ay ang salita, at ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. So, ganito po yung introduction niya. Yung salita, si Jesus Christ, siya ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. Sa simula ay kasama na siya ng Diyos. So, yung salita, yung logos, kasama na siya ng Diyos. Lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan ng logos. At kung wala ang logos, ay hindi nagawa ang anumang bagay na ginawa. So, ang sinasabi po ni Apostol Juan rito, sa simula ay nandun na yung logos, si Jesus Christ. At ang salita or logos ay kasama na ng Diyos. At ang salita, ang logos, ay Diyos. Now, ito po yung katuruan natin ngayong araw. Number 1, Jesus is the logos of the Jews. Now, para po mas maintindihan natin, mas maunawaan natin, si John po, ang sinulatan niya, mixed group po. May mga Hudyo, may mga Jewish, sila yung mga Jews dito, at may mga Greek, may mga Gentiles, may mga hindi Jewish. Now, sila meron ng idea kung anong ibig sabihin ng logos. Yung mga Hudyo po, ang idea nila ng logos, matatagpuan po sa Genesis chapter 1. Bakit po? Kasi yung mga Hudyo, meron silang Old Testament, may Bible sila. Yung pinakaumpisang salita sa Genesis chapter 1, sabi dito, in the beginning, God created the heavens and the earth. And verse 3 sabi dito, and God said, let there be light, and there was light. Sa makatuwid, nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Nang pasimula, nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Paano niya nilikha lahat ng bagay? At sinabi ng Diyos, nagsalita ang Diyos. So yung mga Hudyo, ang understanding nila, sa pamamagitan ng salita ng Diyos, nalikha lahat ng bagay. Kaya po sabi rito sa Psalm 33 verse 6,
By the word of the Lord, the heavens were made, their starry host by the breath of His mouth. So, sa pamamagitan ng salita ng Diyos, nilikha lahat ng bagay, mga bituin, at lahat ng bagay. So, ang tanong, sino yung word na yon? Kaya po dito sa John chapter 1, sabi ni Apostol Juan, yung word na yon, yung salita na yon, si Jesus yon. Kaya sabi dito, lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya, ni Jesus, ng logos, ng salita. At kung wala ang salita, yung logos, ay hindi nagawa ang anong mga bagay na ginawa. So, ang ganda ng introduction ni John. Sabi niya, alam niyo ba yung understanding niyo ng Word of God? Kagaya po sa Revelation. Meron po niyan sa Revelation 19:13. Jesus is the Word of God, the Logos of God. So, sabi niya, alam niyo ba yung salita ng Diyos at sa pamamagitan ng salita ng Diyos nalikha lahat ng bagay? Di ba naunawaan niyo yun, mga Hudyo? Sabi ni Apostol Juan, yung word na yon, si Jesus yun. Kaya po rito, lagyan po natin dito yung verse 14. Sabi po ni John dito sa verse 14, at naging tao ang salita, and the Logos became flesh. So, yung mga Hudyo, nagkaroon na sila ng understanding, okay, naunawaan na namin. The Logos, Jesus is the Logos of the Jews. Pangalawang puntos po, Jesus is the Logos of the Greek. Now, yung mga Grego po, naniniwala sila na yung Logos, siya yung nagsosustain ng lahat ng bagay. Kasi familiar na sila sa solar system yung pag-ikot ng mga planeta. Pag tinobserbahan nila yung creation, meron talagang order, may kaayusan. At makikita mo yung mga puno, yung hangin, yung dagat, yung mga bituin, lahat merong order, may kaayusan. So sabi ng mga Grego, bakit merong kaayusan dito? There must be a logos or the logos that sustains and organizes all these things. So merong creative mind na lumikha ng lahat ng ito, na nagsosustain, nag-create at nagsosustain ng lahat ng ito. Sabi ni Apostol Juan, tumpak, that's the point. Kaya inintroduce niya yung logos. Sabi niya, in the beginning was the logos, and the logos was with God, and the logos was God. He was with God in the beginning. All things were made through Him, and without Him was not anything made that was made. And verse 14, and the Logos became flesh. So ngayon, naunawaan na ng mga Hudyo, ng mga Grego. Okay? Yung mga Hudyo muna, naintindihan nila na yung Logos sa Old Testament, sa pamamagitan noon, nalikha lahat ng mga bagay, si Jesus pala yun. Yung mga Grego naman, naunawaan na nila, okay? Yung organized mind na nag-create ng creation na ito, na nagsosustain ng buong nilikha na ito, naging tao. The Word became flesh. Kaya yan po yung point number 3 natin. Jesus is the Logos who became flesh. Yung Logos, na sa pamamagitan ng Logos, the Word of God, all things were made and nothing was made that has been made. Yung Logos na yun, yung Word of God, nagkatawang tao. So, ang ganda po ng introduction ni Apostol Juan. Inintroduce niya si Jesus sa mga Hudyo, inintroduce niya si Jesus sa mga Grego na meron ng understanding ng Logos. At sinabi niya dun sa verse 14, yung Logos na nauunawaan ninyo, siya si Jesus Christ. Siya yung Logos, siya yung Word of God, siya yung Diyos na nagkatawang tao. So ito po yung nangyayari dito sa mga verses na ito. Ganito po inintroduce ni John si Jesus as the Logos of God, the Word of God. Now, paano po natin ito i-apply? Maglagyan po natin ng practical application. Number 1 po, we have to see Jesus as the agent and sustainer or organizer of creation. Minsan po kasi nakita natin si Jesus Christ the way he was depicted in the New Testament na para bang okay, si Jesus pinanganak, nagkatawang tao, pinako sa krus. Pero hindi natin nauunawaan yung there is bigger than that. There's a bigger picture than that. That Jesus Christ is the Word of God, the Logos of God, by whom all things were made. Sa pamamagitan, kaya po agent of creation ang ating Panginoon Jesucristo. Tingnan niyo pong mabuti yung verse 3. Just and open and just and open. Ayan, open, close, open.
So, pansinin niyo pong mabuti. Sabi rito, all things were made through Him, and without Him was not anything made that was made. Ibig sabihin, kung wala si Jesus Christ, walang nalikha. At sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo, sinasabi ng mga talatang ito, nalikha lahat ng bagay. So, Jesus is the agent of creation. And on top of that, He is the organizer. Kaya po nakakita tayo ng order, ng kaayusan dito sa mundo na ito because of the Lord Jesus Christ. And the same goes with our Christian life. Kung wala tayo sa Panginoong Jesucristo, yung buhay natin hindi magkakaroon ng kaayusan, hindi magkakaroon ng order, hindi ma-organize. Magugulo yung buhay natin. Kaya alam niyo po, yung creation, habang napapalayo sa Diyos, nagkakaroon ng kaguluhan, nagkakaroon ng chaos. At habang napapalapit naman sa Diyos, nagkakaroon ng order, nagkakaroon ng kaayusan. Kaya mga kapatid, kung gusto mo magkaroon ng kaayusan ng iyong buhay, kailangan bumalik ka doon sa organized creator na lumikha ng bagay at sa pamamagitan niya, all things were made. So, see Jesus as the agent and organizer of creation. Dapat tinitingnan natin si Jesus Christ na siya yung nagbibigay ng order, ng kaayusan sa creation. Maging sa buhay natin na magulo, si Jesus lang talaga ang pag-asa natin. If you want order in your life, gusto mo ma-organize yung buhay mo, you need Jesus. Kasi pag pumasok si Jesus sa buhay mo, siya yung magiging sentro ng buhay mo and everything else will fall into place. Magkakaroon ng kaayusan sa ating mga buhay. And number 2 po, satisfy your heart's deepest desire. Yung mga Grego, they're looking for the logos. Yung mga Hudyo, they're focusing on God. Pero ang sinasabi ni Apostol Juan rito, that God became flesh, nagkatawang tao. And the only person who can satisfy you, satisfy your heart's deepest desire, is the Lord Jesus Christ. So let Him do that. Let Him satisfy your heart's deepest desire. Minsan kasi yung desire, yung puso natin, sinasatisfy natin ng maraming bagay. Maraming bagay dito sa mundo. Maraming kalayawan, marami tayong masyadong ginugusto dito sa mundo na inaakala natin makapag-satisfy sa atin. Minsan, kinukuha natin yung satisfaction sa boyfriend, girlfriend, karelasyon. Minsan sa career, sa success, sa kasikatan. Pero mga kapatid, the only person who can really satisfy you is none other than the Lord Jesus Christ. And point number 3, set your life in order. Hayaan mo magkaroon ng kaayusan sa iyong buhay. Alam niyo po, maganda yung devotion natin nung nakaraan about the 4 living creatures. Yung 4 living creatures, bagamat majestic creation sila, majestic beings, angelic beings, nananatili sila sa gilid ng trono ng Diyos. And there's an order in heaven. May order, may kaayusan sa heaven. Kasi alam ng mga creation sa heaven kung saan sila puposisyon. Now, ang problema po nating mga tao, kaya nawawala yung order, nawawala yung kaayusan sa ating mga buhay. Hindi na-organize yung ating mga buhay. Kasi pinipilit natin maging sentro ng buhay natin. Pinipilit natin umupo doon sa trono, doon sa gitna. Mga kapatid, ang nakaupo lang doon sa trono ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. At tayo po nasa gilid lang. We revolve around Jesus Christ. We revolve around the glory of the Lord Jesus Christ. We are living in a God-centered universe. Ang sentro ng universe na ito, kaya may order, nakasentro ito sa Diyos. Kung gusto mo ng kaayusan sa iyong buhay, huwag kang umupo sa trono, tumayo ka sa trono, umalis ka sa trono, doon ka sa gilid. Hayaan mong si Jesus ang maging sentro ng iyong buhay. So set your life in order, having Jesus at the center. Without Jesus Christ, there will be no order. Walang magkakaroon ng kaayusan kahit sino sa atin dito. Now, para po sa ating discussion, why is it impossible to have an orderly life apart from Christ? Tayo po'y manalangin. Heavenly Father, I thank you for sending Jesus, the eternal Logos, who made the universe and holds all things together. You alone can satisfy the deepest longings of my heart. Forgive me when I look for order and meaning apart from Christ. Today, I choose to center my life on Jesus, my Creator, Sustainer, and Redeemer.
Align my thoughts, my desires, and my actions with His will. Let His truth bring clarity in my confusion, and His presence bring peace in my chaos. May my life reflect your wisdom, beauty, and purpose as I walk with you each day. In Jesus' powerful name, I pray. Amen and amen. Maraming salamat po sa bawat isa sa inyo na nakasubaybay po dito sa ating channel. Patuloy po kayong pagpalain ng ating Panginoon. Now, kung kayo po ay may natutunan sa devotion natin na ito, ipalam nyo lang po sa comment section right below this video. And please don't forget to share this devotion to your family and friends. God bless you mga kapatid. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating Daily Devotions.